Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaallah sa hapon na ito bigyan natin ng paliwanag ang ating talakayin patungkol ito sa pag-iisip ng nagbabagong buhay. Opo mga kapatid sa Islam, ang pagbabagong buhay ay kailangan taos-pusong pagbabalik loob sa Allah. Kailangan din na talikuran ang mga kasalanan at pagsikapan na siya'y mamuhay sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang ito pagbabago sa kilos, bagkus kasama na rin ang puso, isip at layunin. Kaya bilang Muslim na nagbabagong buhay, ay kailangan meron ka talagang tinatawag na mithiin. Na dapat alam mo na meron kang mithiin na dapat mong abutin. Kasi nga, mawawalan ng saysay ang iyong pagbabalik loob o kaya pagbabagong buhay kung wala ka namang mithiin. Kailangan meron kang iniisip, meron kang hinahangad, meron kang niyat. Kaya meron nga si Prophet Muhammad SAW sa kanyang hadith para makakuha po tayo ng pinakamagandang aralin sa ginabanggit sa sinabi ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na noon ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay bihirang umalis sa isang pagtitipon hanggat siya'y mananalangin para sa kanyang mga kasamahan ng mga salitang ito. O Allah, ipagkaloob mo po sa amin mula sa pangamba sa iyo na haharang sa aming pagitan at sa pagitan ng mga pagsuway sa iyo, at mula sa pagsunod sa iyo na magpapaabot sa amin nito sa iyong paraiso, at mula sa katiyakan na magpapadali sa amin sa mga kalamidad ng mundo, at pasiyahin mo po kami sa pamamagitan ng aming mga pandinig at mga paningin, at aming lakas na iikakabuhay mo po sa amin. At gawin mo pong tagapagmana ang mula sa amin, at gawin mo ang aming paghihiganti sa sinumang nang api sa amin, at tulungan mo po kami laban sa sinumang naglabag sa amin. At wag mo pong gawin ang mga problema sa loob ng aming relihiyon, at wag mo ring gagawin ang mundo na magiging pinakamalaking alalahanin namin at hangganan ng aming kaalaman. At wag mo naman kaming ipapasakop sa sinumang hindi naawa sa amin. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Kaya dito sa dua ng Propeta Muhammad SAW, nakakuha po tayo ng mga aral talaga dito mga kapatid. Sa sinabi niya, la taj'al dunya akbaru hammina wala mablaga ilmina. Huwag gagawin ang mundo na pinakamalaking alalahanin at hangganan ng aming kaalaman. Kaya ang mithiin o kaya dapat isipin ng mga taong nagbabagong buhay ay gawin talagang iukol talaga kay Allah lahat. Yun ang ating dapat nating abutin. Hindi ang iyong kaalaman dito lang sa mundo. Sampo na lang, nagninegosyo ka. Inaral mo lahat ng mga para makaroon ka ng maraming kita. Walang problema yun.
Pero kung gagawin mo pinakamalaking alalahanin yan sa buhay mo, auzubillah. O kaya doon lang ang hangganan ng iyong kaalaman, auzubillah din mga kapatid. Dapat ang taong nagbabagong buhay ay kailangan ang mithiin niya abot patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po tayo mga kapatid sa mga ganitong mga usapin. Sa ganitong mga hinahangad natin sa kabilang buhay. Para magkaroon po tayo ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami sa atin ang pag-iisip ay lubos laban sa atin. Ayun, karamihan yan sa atin. Kasi nga iniisip niya mga kapatid, maging tagumpay. Kailangan magiging mayaman ako. Ngunit hindi naman niya iniisip ang tagumpay doon sa kabilang buhay. Kaya wala ring silbi. Dapat taasan mo pang iyong mithiin mga kapatid. Taasan mo. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan ng pabuya ang sinumang nag-isip patungo sa kabilang buhay at malugod ang kanyang Panginoon. Kaya tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, saka kapag nakatapos na kayo sa inyong mga ritual kung gayon, ay inyong alalahanin si Allah. Katulad ng inyong pag-alaala sa inyong mga ninuno, mas higit pa ang pag-alaala. At saka meron sa mga tao nagsasabi, Panginoon namin, pagkalooban mo po kami sa mundo at wala naman para sa Kanya sa kabilang buhay ng anumang kabahagi. At meron ding mula sa kanila nagsasabi, Panginoon namin, bigyan mo po kami sa mundo ng mabuti at sa kabilang buhay ng mabuti at iligtas mo po kami sa kaparusahan ng apoy. Magkagayon ay magkakaroon sila ng bahagi mula sa kanilang nakamit at ang Allah ay mabilis sa pagkukwenta. Tingnan nyo, napaganda ng pag sinabi dito. Nahati ang tao sa dalawa. Ang isa, ang kanyang iniisip, ang kanyang minimithi ay ang mundo lamang. Bibigyan nga siya, nagdudua siya kay Allah. Ngunit, dito lang sa mundo, pakamundo lang ang kanyang hiningi. Kaya tuloy, wala siyang mapapala. Kaya kung nagbabagong buhay ka kapatid, tapos ang iyong dua, makamundo pa rin, walang silbi ang iyong pagbabagong buhay. Kailangan pati kabilang buhay, humiling ka talaga kay Allah. Ya Allah, sana kung makapasok kami sa paraiso, Ya Allah, sana gawin mo mabuti ang aking kabilang buhay. Yung ganun. Haluan niya talaga kapatid ng pangkabilang buhay. At iligtas mo po kami sa kaparusahan, sa apoy. Kasi nga, lahat po tayo ay huhusgahan kung anong ating mga nakamit. At sa kahit dami ng tao sa araw paghukom, mabilis pa rin ang pagkukwenta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo kapatid, ang tamang pagbuo ng pagkatao natin para magbabagong buhay po ang ating lakas bilang isang Muslim ay nagmula sa dalawang bagay. Kailangan ang ilm, kailangan merong karing himma. Itong dalawa na ito mga kapatid, ito ang magtutulak sa iyo sa pagbabagong buhay. Hindi pwede kaalaman lang, wala ka namang himma, tinatawag na mithiin. O kaya may mithiin ka nga pero wala ka namang kaalaman, wala ring silbi. Katulad na lamang ng mga nag-aral sa Islam. Katulad ninyo, nag-aaral kayo ng Islam. Dinadamihan niyo ang pakikinig. Dinadamihan niyo ang pagsusulat. Dinadamihan niyo ang pagbabasa. Pero kung wala ka namang mithiin o himma, tinatawag natin sa Arabic, wala kang himma o kaya
irada o pagnanasa, wala ka namang, anong gagawin mo sa kaalaman na yan? Ipapatulog mo ba kasama mo? Nag-aaral ka nga, nagsala, pero hindi ka man nagsala. O kaya nag-aaral ka ng sadaka, pero hindi ka naman nagsasadaka. Anin mo yan? O kaya kung ang iba na naman, may himanga, may mithiin, pero hindi man lang nag-aral ng Islam. Walang ilm. Kaya tuloy, sa sobrang napaka-agresibo niya, kahit palpak na push pa ng push, tinutulak niya para naudubillah. Kaya tuloy, bigong-bigo yan pagdating sa araw ng paghukom. Kaya sa Islam, kapag tayo nag-aral tayo, nakinig tayo, kailangan mag-anyaya ka sa iba, kapatid. Ganun ang tamang pagbuo ng ating pagkatao sa pagbabagong buhay. Kailangan natin to. Kasi nga, meron po tayong pangunahing layunin bilang mga mananampalataya. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sinabi ng Allah, walang mabuti sa karamihan mula sa kanilang pribadong usapan maliban sa sinumang nag-utos ng kawanggawa o kabaitan o pagkakasundo sa pagitan ng mga tao, at ang sino mang gumagawa nito para hangarin ang mga kaluguran ni Allah, kung gayon ay aming bibigyan siya ng matinding gantimpala. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun pala. Hangarin ang kaluguran ng Allah para magkaroon ka ng gantimpala. Kaya sa sobrang natin, kaya tinuturuan talaga po tayo lagi na gawing dalisay ang ating mga hangarin. Kaya kung meron ka ng ganun, dalisay na ang iyong hangarin, kapatid, tukuyin mo naman ang iyong tagumpay. Tukuyin mo kung saan ang iyong hilig o kaya saan ang iyong kalakasan. Tukuyin mo yan. Para hindi ka po mainggit sa iba. Kasi nga, ang mga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakadami po, kapatid. At lahat yan, hindi mo yan makukuha dito sa mundo. Kung saan ka mas magaling, doon ka. Hindi naman pwede lahat magsasaka. Hindi naman lahat pwede maging mayaman. Kasi nga ang mundo nakatayo sa pagiging balanse. Kaya lahat po ito, mga kapatid. Kaya merong nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong hahangarin ang anumang ipinagkaloob ni Allah sa ilan sa inyo. Sa mga kalalakihan ay merong bahagi sa anumang kanilang nakamit, at sa mga kababaihan ay meron ring bahagi sa kanilang nakamit. At humingi kayo kay Allah mula sa kanyang kabutihang loob. Katotohanan si Allah ang naging maalam sa lahat ng bagay. Kaya ang Allah, mga kapatid, alam na alam po niya lahat. Kaya dapat tukuyin mo yan. Kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo, dapat alam mo talaga, tukoy na tukoy ang iyong gustong gawin. At saka magtakda ka rin ng mga layunin batay sa iyong kakayahan. Kasi nga, kapag nagsimula ka sa pagtatakda ng mga layunin, mga kapatid, lalo na sa mga pangunahing aspeto ng ating buhay, katulad na lang sa ating pagsamba, binigyan mo ng halaga yan. O kaya sa iyong mga karelasyon, o kaya sa mga iyong kakatrabaho, Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang iyong paglalakad sa pagbabagong buhay, kapatid, ay nasa tamang landas po. Kaya, tandaan din, mga kapatid, sa pagbabagong buhay, hindi sapat ang pagtatakda lamang ng mga layunin. Dapat marunong kang humakbang, magsimula, o gumawa, o magtrabaho.
para mahanap ang lahat ng mga paraan upang makumbinsi mo po ang iyong katawan na manatili sa layuning ito. Para makakuha ka ng mga inspirasyon. Para magpatuloy ka. Kasi nga, lahat po yan ng mga bagay na yan, mga kapatid, kung hindi ka gagalaw, walang tinatawag na motibasyon. Walang nagmo-motivate sa iyo. Kailangan hanapin mo yan. Basta gamitin mo ang kaalaman ng itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka mga kapatid, sa pagbabagong buhay, wag ka talagang madistract. Kailangan patuloy ka at kumuha ka talaga ng tamang motibasyon. Tamang motibasyon, mga kapatid. Kasi nga, ganun ang buhay. Ganun po magpatuloy ang buhay. Isampul na lang, bigay ng isampul. Sa pamilya. Nagtatrabaho ka para mapakain mo, pamilya mo ng mga halal para kay Allah. Allahu Akbar. Yung tamang motivasyon po yan, kapatid. Nasa tamang landas ka po sa pagbabagong buhay na yan. Sampol noon, wala kang trabaho, naghanap ka ng trabaho para matugunan mo ang sarili mo, para makapagsamba ka kay Allah. Allahu Akbar. Tamang pagbabagong buhay po yan, kapatid. Kaya meron nga sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dinagdagan kayo ng mga kayamanan at mga anak at gumawa para sa inyo ng mga halamanan at gumawa para sa inyo ng mga ilog. Bakit kaya hindi kayo humahangad para kay Allah ng karangalan at sadyang nilikha kayo ng may mga payugto-yugto. Kaya itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw talaga itong mga kapatid. Na kailangan natin sa pagbabagong buhay ay meron talagang tamang motibasyon. Yun ang isa pinakamatinding motibasyon natin, mga kapatid, ay iukol natin ang gawa natin kay Allah para malugod lamang si Allah subhanahu wa ta'ala, para mapatuloy mo ang iyong pagbabagong buhay. Hindi pwede magbagong buhay ka kasi dati nakasyabo ka, droga lang iniisip mo. Ngayon magbagong buhay, walang silbi po yan lahat kung hindi mo inukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tingnan nyo, nagtagal nga sa kulungan pero lumabas naman ganun pa rin, bumalik pa rin sa kalokohan niya. Kasi nga, wala. Iba kasing ginawa niya. Kaya sa pag-aaral natin sa Islam, lalo na kung gusto mo talaga magkaroon ka ng inspirasyon o kaya mga tinatawag nating motibasyon, kailangan basahin mo talaga ang kaalaman. Katulad na lang sa pagbabasa ng Quran. Bakit tayo nagbabasa ng Quran? Kasi nga, magiging shafi', ibig sabihin tagapamagitan yan sa araw ng paghuhukom. Allahu Akbar, yun. Motibasyon yun, inspirasyon yun. Para tutulong sa iyo sa araw ng paghuhukom. Para meron kang tagapamagitan. Para lumakas po ang loob mo, kapatid. Kung makakabasa ka ng mga ganitong mga talata o kaya mga ganitong mga hadith, meron mga sinabi si Allah, sabi niya, wasabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardus samawati wal ard. Uiddat lilladina amanu billahi wa rasuli dhalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dhul fadlil azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magunahan kayo patungo sa kapatawaran mula sa iyong Panginoon at gayon din sa paraiso na ang kasing lawak nito ay kagaya ng langit at lupa. Ipinahanda para sa mga yaong naniwala kay Allah at sa kanyang mensahero. Iyan ang kabutiang loob ng Allah na ibinibigay ito sa sino mang kanyang nanaisin at si Allah ang may taglay ng matinding kalooban. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, napakatindi. Bakit tayo nag-uunahan ng paraiso? Kasi nga, kasing lawak nito ang langit at lupa. Yun.
Kaya nagpapatuloy po tayo sa buhay natin o kaya sa pagbabagong buhay kasi mayroon tayong dapat abutin. At saka mga kapatid, huwag niyong kalimutan. Dapat lumikha ka ng mga gawi na pumapaligid ang mga layunin mo. Dapat ganun ka. Ang mga habit, tinatawag nating habit o gawi. Dapat naaayon sa iyong layunin. Hindi naman pwede na ang gusto mo magbagong buhay tapos kasama mo naman sabay mga masasama. Kaya sa Islam may hijrah na eh. Lumipat ka, umiwas ka dyan. O kaya mga lasinggiro, subhanallah, katabi mo mga lasinggiro, tapos nakikipagsalamuha ka pa, audubil. Mali. Kailangan sa isang Muslim, umiwas talaga. Alam naman natin ang alak na yan. Ay, katulad sa nabanggit sa hadith dito, ang sino mang uminom ng alak sa mundo at saka namatay habang siya ay lasing, na hindi nagbalik loob kung gayon ay hindi makainom nito sa kabilang buhay, sinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo, kung hindi ka pala nagbalik loob at saka namatay ka habang ikaw lasing, hindi ka papainumin ng alak doon sa kabilang buhay, yun ang parusa sa mga umiinom, mga kapatid, na hindi nagbalik loob. Kaya nakakatakot talaga. At marami talagang namamatay mga lasinggo. At kaya sa Islam, mga kapatid, sa pagbagong buhay, ay kailangan, mo talaga, isipin mo yan. Dapat ang mga gawi mo ay naaayon sa iyong hinahangad. Ang hinahangad naman natin bilang Muslim, paraiso ng Allah. At saka, tigilan mo na rin ang pagpapaliban, mga kapatid. Ang pagpapaliban na yan, alam naman natin may mga pagkakataon na tumitigil. At tumitigil minsan ang pag-agos ng inspirasyon. O kaya nagiging mabigat ang buhay. Nasasayang ang oras, kapatid. Kaya pinakamagandang payo talaga ay bumalik sa hakbang, sa tamang hakbang, para magamit mo ang iyong oras na meron kang motibasyon at inspirasyon. Kaya sa mga pagpapaliban, mga kapatid, hindi ka dyan makakausad, lalo na kung nagbabalik loob ka. Tapos hindi ka magsasala kasi susunod na lang ako magsasala. Okay, sa kababaihan, sunod na lang ako maghihijab. Wala talagang silbi. Mawawalan ng wala. Puro yan. Hindi ka makapagbagong buhay diyan, kapatid. Merong hadith nga dito na sinabi ni Ibn Omar radhiyallahu anhu na kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang aking balikat at saka nagsabi, maging sa mundo na para bang isang estranghero o kaya tumawid sa daanan, at laging sinasabi ni Ibn Omar radhiyallahu anhu, kapag sumapit sa iyo ang hapon ay huwag mo nang aabangan ang umaga, at kapag sumapit sa iyo ang umaga ay huwag mo nang aabangan ang hapon, at kunin mo na ang iyong kalusugan bago ang iyong karamdaman, at gayon din ang iyong buhay bago pa ang iyong kamatayan. Isinalaysay ni Bukhari. Sana meron kayong napulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.